Aring aton nga pagtulon ng gyapon kamatayon sa gyapon kaysa sunod magatong kita sa ginatawag nga the armor of God kung ano kina siya ka importante para sa mga Kristohanon. Isa-isahon nato na. Sige sa atong pagsugod din sa pagtuon nga kamatayong gyapon nato nga pagkatun-an, doktrina sang kamatayon o kung pagtulunan nga kamatayon magaampo ta. Isa ka butang nga tsik sa atong kagalingon nga masit atong kagalingon na kung angay gid if necessary na something to confess na kag paguman sinamo ang pagpasalamat sa Ginoo kag igatingon na ako ang pag-ampo. Sige, let's pray. Sa imo blang Amay, salamat sa mga higayon sa liwat sa pagtuon sa mga pulong sa din mahatag Ginoo sa amon kapagunan sa mga pagtuluhan, ano ang itunguhan kag maaplika sa among kinabuhi in every life situation. Kani nagampo kami sa teaching ministry kang confirmation of the Holy Spirit sa pag-enlighten sa amon as our divine teacher, bisan Ginoo man giving us spiritual IQ kag mga espiritu nga mga pag-intindi sa din nga sa imong pulong nga mayara kami sa assurance gid confidence Ginoo hangtod sa eternity. Sa imong ginagutang ipasalamatan pinagis ko ng Jesus Christ. Amen. Okay, so nagtuon kita sa operational debt. Abot siya nun sa operational debt ni Juan. Nga ikaw unta nga Kristohanon, naga-operate unta ka o kung nagagawi unta ka sa imong sa Kristohano nga pamaagi sa pagkinabuhi, nagagawi unta ta. Pero kay patay, bot siya nun, wala ta nagagawi sa aton ginatuuhan kag sa pag-practice sina o kung pagawi gid sina. Kaya ang pinaka-importante sa pagka-Kristohanon ang imong ginatuuhan. Bisan sa ano nga bagay sa ginatawag nga principle. Kung ano imong ginatuuhan, amo gina ang imong maaplikasyon among kinabuhi kag amo nang imong gina-practice. So amo unta nang angay sa mga Kristohanon. Ang aton nga textbook nga mga Kristohanon, Bible mo. So dapat ang kamaturan sa pulong sa Dios ang makita sa aton nga kinabuhi. Dapat sa eskwelahan now. Kung ang imong nga subject biology, ang textbook nimo pang biology. Kung math pod, ano man physics, trigo, algebra, amo man ang imong textbook. Sa atong pagkristohanon ang atong nga textbook amo ang Biblia. Amo na nga bisan pa kay hindi man tanan sila nga tawag ni kaya nagkalain-lain nga mga reliyon mo, hindi Christian kundi reliyon. Kaya ang Kristohanon ang mga pagkikirelasyon sa Dios pinagi sa pagtuo kay Jesus Christ. Kaya ang reliyon niya tawhanon na siya nga pagpaningkamot to gain the approval of God nga Ginoo maayo akong buhato so luwas ako. Amo nang mga reliyon. Ang butang kon singanon diri nga hindi tanan naman nagadala sang pulong sa Dios o kun sang Biblia Kristohanon. Hindi. Amo na nga makita sa ilang kinabuhi man kung ano ang ilang pagtuluhan. Hindi mo gina malimod. Hindi mo gina madinay nga kung ano imo ginatuuhan sa amo na nga reliyon nga sikta, denomination. Amo gina imong batasan. Bagatan gauna-una ko ba? Halimbawa karon kung amo na imong reliyon. Tapos karon sa napulok amo kabilog, dapat mag-angay ang inyong batasan kay amo na inyong pagtulunan. No, di ba dapat? Pero kung maglain-lain ang inyong batasan, ang inyong gawi, tapos ang pag-explicar kung ano ang mga pagtulunan dira, kung nagkalain-lain, wala ka mo pundasyon. Paglain-lain pa ng inyong batasan sa inyong pagkatawag nga Kristohanon. Kay dapat isa lang ang inyong una-una. Pa sa atong pagtuon diri, dapat isang atong pagtulunan, isa ka panguna-una. Amo na nga kung ano ang imong ginahambal o kung mag-sharing kita, nakaangay kita, nagapaangay, naga-unite, naga-isang aton nga mga panghabalanon. Bisan pa nagkalain-lain pag-explicar, pero isa ang putsing anon. Kung baga pa sa we are of the same page. Isa lang ka doktrina. Tawag ba? One Lord, baptism. Nasili ni Pablo sa Korinto nga, we have the mind of Christ.
Kung lain ang imo yang nga pag explicar, hindi tumay ni Christ. Dapat parehas gid tanan. Kay isa lang ka pagtulunan. At anaga isa ka pagtulunan tapos karon maglain-lain ang ang pamagi. Okay. So dapat mag-isa lang. Kaya ang pagtuo may buhat gid mo. Agihala nato ni kay faith without work is dead. Tama man gid. Kay ang faith may buhat gina siya. Hindi na pwede nga hindi siya wala siya gawi, wala siya mabuhat. Ang pagtuo may buhat gina. Halimbawa karon isa lang kita kapanguna-una sa math 1 plus 1. Ano? Ha? Bisan pa magsiling ka nga 1 plus 1 equals 2. O kung 1 plus 1 equals 2. O kung 1 plus 1 equals 2. Lain-lain siya nga pamulong, pero isa lang kapanguna-una, isa lang ang sabat, kag parehas ang sabat. Amo man sa pagtulunan sa doktrina. Tiga mo nang matuod. Nga mo nang matuod. Kay kung magkalain-lain, may diferensya na dra. Pwede nga kamo duwa mali. O kung ang isa tama, ang isa mali. Kag never gid nga magsiling nga parehas kamo tama. Kay nagkalain-lain ang inyong pangintindi. So pwede nga duwa kamo mali kay wala sang tama. O kung ang isa pwede nga magtama, ang isa mali. O kung tama ka, ang isa mali. Pero hindi gid pwede nga magparehas kamo. May sabat. Sabat ka mo tunan isa. Bisan pa lain-lain nga pag sabat o kung nga pamaagi, pero ang iyang ideya, ang konsepto amo gid, parehas gid, isa lang. Napaangay gid, napaangay. Hindi pwede nga magsukwahi. Pasang karon. Prastong sa isa. Halad. Kung ang iban may halad sa piyak wala, hindi ka mo nagkaparehas gid. Pero pwede nga maglain ng imong rason kung wala ka nagahiwat sang halad. Pero napaangay sa isa gyapon nga rason nga wala po nagahiwat sang halad. Ang ideya parehas. Kay ang halad yan at sang Israel. Basong namangkot sa una ba? Sa Santa Cruz to. Pas ang kasuguan ni Moses para lang sa Israel. Ko tama gid ka. Ano man, di mo na basa ara do sa Malakay. Tama gid. Ara sa Malakyas. Kaya ang kasuguan na hindi na sa mga Kristiyano, ang kasuguan ni Moses. Hindi. Para lang na sa mga Israelites. Ang nang gituman ni Jesus Christ, I came not to serve but to fulfill the law and the prophets. Kay si Jesus Christ, Hudiyo siya, Israelite. So, amo ni encourage dire. Operational debt. Mga nakakatulog. Mga Kristohanon nga wala nagagawi silang pagka-Kristohanon. Bangon na kamo sa mga minatay. Patay gyapon na. Kanang sa Efesios 5:14 god. Mga Kristohanon, mga katulog. Bangon na sa mga minatay. Pwede ba nang sa mga patay mabangon ka? Para si Jesus Christ magasanag sa inyo. Shine. Efesios 5:14. Sige daw, kaya madiretso tayo ka sa ikanom. Busa din siling paglakay. Ikaw nga nagakatulong. Kag bangon gikan sa mga patay. Kag si Kristo nagasilak sa inyo. Magasilak sa inyo, no? O kung makita sa inyo. Magbangon ka sa mga minatay, ka sumbi? Ano nga patay ni? Sa iyang pagkakristohanon. Ngano nga kristohanon man Tungod kay ginhambal ni Pablo sa mga taga-Episo.
Dira nimo mamanan kung ano nga Christians, nga ano nga o kung na-address ni siya sa mga Kristohanon. No, nagatan-aw kita mo kung sinong ginhambalan ni Pablo, amo na mamanan mo siya kung Kristohanon siya o kung Israelites. Inom nato nagatuong kita dispensational. Panahon sang hintil, halin sa kay Adan pagkadto sa kay Abram, hintil. Tapos halin sa kay Abram nga nag-Abraham, no, pagkadto sa butan nimo transition period dira sa Acts chapter 2 nan bisan pa sa apostatic union ni Jesus Christ. Dira Israel na siya dira. Tapos karon sa aton amo ni mga Kristohanon, dira na mga sinulat ni Pablo, Roma, Corinto, Episo, Galatians. Amo nang ginabantayan. Kay paras ni si James. Kanin si James ni mga 33 AD, hindi ni siya sa kay Pablo nga pamaagi. So ang may mga kahilabtanan pa ni siya nga mga prinsipyo nga ara sa Old Testament. Kay ang Old Testament ang ilang mga sinulat dira konkreto na siyang ginatawag. Konkreto sa aton pa nga kung ano ang mga ginahambal nila makita gid sa ilang kinabuhi. Kay lain sa atong karon niya, pwede ka maghambal pero hindi makita sa imong kinabuhi. O personally karon ng broad kaayo nga pagtan-aw sa Pilipinas, di ba Christian nation ta? Kwan, puro hindi makita sa kinabuhi. Christian nation pero damo-damo sang reliyon. So, ang ginamo ni Pablo ni nga bangon sa mga minatay but sing anon nga wala sila nagagawi sa ilang pagkakristohanon. Ang ilang pagtulunan, inunuhon ta wala na sila Bible ha. Nagatuon ni sila sa mga ginahambal ni Pablo. Wala na sila Bible. Gisulat ni Pablo sa mga Kristohanon sa Episo nga magbangon ka mo, kabalo na ni sila mo. Kay mga sinulat manguna sa Bible may mga simile, metaphor, metonymy, mga palanggiran nga bangon sa mga minatay nga hindi makita sa inyo ang pagkakristohanon, di na ang mga pagtulunan. So bangon, ipakita nga kamo anak sa Dios, nga kamo mga Kristohanon. Pagkag si Jesus Christ na kung mapakita na o kung maaplikar na ang pagtulunan, amo nang pinakaimportante nga nagatubo ka, ang pag-aplikar sa pagtulunan. Nan si Jesus Christ amo makita sa imong kinabuhi. Kung di maaplikar ang pagtulunan, hindi makita si Jesus Christ sa imong kinabuhi. Para lang na sa mga Kristohano na mga silyados ang balang espiritu. Amo ginani mo silyado gina. Kay kundi silyados ang balang espiritu, wala sila sang pagtulunan nga kamaturan kag hindi makita si Jesus Christ sa ilang kinabuhi. Ang ilang kaugalingon amo ang makita lang. Ang ilang pagtulunan nga sa ilang kaugalingon amo ang makita, hindi sa kamaturan sa pulong sang Dios. Tawhanon nga pagpaningwa, tawhanon nga pamaagi. Amo na, tawhanon o kung kalibutanon nga sistema. So kalibutanon, cosmos. So diretso ta dire, wala na ning 1 John chapter 1 verse 5 to 6. Direta sa sexual death. Kaning sexual death wala sang ikasarang sa paghimo sang bata. Ngano nga sexual death? Kumbaga pag baog ara gyapon, patay siya sa sexual kay hindi siya wala siya sang ikasarang sa paghimo sang bata. Ngano nga na-appeal ni siya sa kamatayon? Sexual, ari ay tempa. Kaning Roma 4:19 daw. Kay baog lang gali ang ginabutang siya na bawas. Kung sa English na, death na siya mo. Kay may pamulong abita sa wala sang ikasaran sa paghimo sang bata. Sexual. Sige daw, Roma 4:19.
wala magluya sa pagtuo sang ginkabig niya ang iyang kaugalingon nga lawas nga daw patay na bangod nga mga isa ka gatos ka tuig na siya ukon sang ginkabig niya ang pagkabawas sang tiyan ni Sarah. Okay, ginkabig niya ma ito kay may patay siya nga pulong dito. Ginkabig ang ilawas nga patay kay nga man kay wala sa sang hindi siya makasarang sa paghimo sang bata sa kay Sarah. And the deadness patay. Ano na drama? May patay gyapon nga pulong? O bawas lang? Pero ito si kay Susa may ara patay. Kay amo man gani categorically no nga nagatuon kita. Ang tanan man ko nga patay na, kuwaon mo na sa tanan sa concordance. Ala dito, amo na dira nimo makita nga makahimo ka sang pagtulunan o kung doktrina nga dira karon sa mga patay. Mao gyapon ang doktrina sa bautiso, tanan nga baptism pangwaon mo na. So amo ni siya patay sa kay Sarah. Be diri pod tanan taning pulong po nga may patay. Okay, ining kuan Hebrews 11:11. Hebrehanon 11:11. 11 lang anay kay ang sunod lang ang 12. Sige, sa Ilonggo o Cebuano. Hmm. 11. Tungod sa pagtuo si Abraham nang amay bisan pa nga mudang nagib siya kag si Sarah mas nang hindi naman nakakamata nagsiling siya nga ang Diyos nagsuman sa iya Okay. 11 no? Pero bisan pa si Abraham nga tigulang na nga pila na kagatos iyang edad. Pero sa gyapon may bata sa kay Ketura. Kay si Abraham nag-asawa liwat sang si Sarah napatay. Nag-asawa sa liwat. Oh. So si Sarah diri ang may problema sa pagbata. Si Sarah diri ang bawas o kung tawag nga patay nga wala sang ikasarang sa paghimo sang bata. Sa 12 daw, padayon sa 12. Saan nga makabot siya nga daw patay na kasi ang tao naghalin ang mga kaliwat nasubong kadamot sa mga bituon sa langit at subong man kadamot sa mga balas na hindi naisip sa Bible. Okay. So, diri tayo kuman sa physical death. So, bisan pa nga nakabig ang kagalingon nga daw patay na, butsi nga nun, hindi gid siya maka bata. Wala sang ikasarang sa pag himo sang bata. Ginagamit man sa Dios ang kwan mo, kanang ang hindi ikasarang sang tao o kung sa diri sa kalibutan. Sino pa tong bawas nga kwan? Naging gamit gyapon sa Dios nga nagkabata. Ato, Rebecca ba? Ha? Sinanwa, no? Sa panahon nila Noah, Oh, sa daang katipan. Sa daan. Kag bisan pa sa kay Maria, oh, nabata siya, virgin. Sa Samson to. Sa Manoa, Oh, basta ginagamit sa Dios ang kwan. Ang- lang yapon. Nga wala sang ikasarang ang tao. Amo na sila nga walay imposible sa Dios. Pero kung sa filosofiya pa, may ara ang Dios nga hindi mabuhat ang paghimo sang sala o kun ang pagtutik. Kaya tanang nga ginambal sa Dios kamatuoran na sa iyang pagka-Dios. tuwak lang hindi maayo. Kay pras kay Satanas, tanan nga ginambal ni Satanas kabutigan na. Wala na sang maayo, amo nang imposible kay Satanas ang pagsugid sang kamatuoran. Kay opposite na sila sang Dios. So amo nang patay, sexual death.
diri galitan nagsugo nag kuan ba nangingapos physical death. So ang pagkamulag sang kalag kag sang lawas kag hindi nagid maka wala na sang ikasaranggit nga may mahimo sa lawas nga pamagi. Kay ang lawas nga kamatayon, ang kalag ka ang lawas mamulag na. Ang lawas mabilin sa duta, subo nga si Adan gihimo inagi sa duta. Pero ang kalagya makapabilin na nga sa eternal o kung sa eternidad o kung tugtog sa walay katapusan. Saton pa ang kalag kung tumulo siya ni Jesus Christ nga si Jesus Christ Dios amo ginang specific dira nga sa pagtuo nga si Jesus Christ Dios nagbayad sa atong mga sala, namatay siya sa unod, labanaw si katatlong adlaw, nagkayab sa langit kag yara as tuong kamot sa Dios nga Amay, amo nang maayong balita, nan ang iyang kalag palangit na. Pero pag hindi siya nagtuo sa sinang pamagi, ang iyang kalag pa-impierno na. Amo nang pagkahamulag sang kalag kag sang lawas. Paras dire sa Hebro 9:9-27. Hebro gyapon, Hebrohano 9:27. Okay, sunod magtuon ta sang armor of God. Kaya namatay sa kausaw tapos niya na hukman siya sa Diyos. Dayon, tapos sina pagkatapos sina nga mapatay, hukman dayon. Ara na yung paghukom. So walay kalag nga magtiner di sa ibabaw sa kalibutan. Wala. Kasi sila mag-tiner pa siya pila kadlaw, 3. Ano man, 40, kay 40 Dias. Wala, hukom dayon. Amo na silang po ni Kwan. Kay Walford ba to o kay Charles Lewis Shaffer nga kuha niya. Let not your experience interpret the Bible, but let the Bible interpret your experience. Dapat ang basihan ginaton ang Biblia, ang kamatuoran sa pulong sa Dios. Kay nga kay may ara sang mga experience ang iban nga kuon nga nakita ko pa iyang kalag. Ang iban nakaamoy pa kandila. Ara siya. Pero mga pagtuluhan. Kung magkalag-kalag pagid, kung ano to yung paborito, halimbawa, Valenciana, dalaan pag ina dito, kaya makaon siya. So, pagbutang niya dito, pagkaaga, pagbalik niya, uy, gikaon niya dito, kaya ubos kita nan, pati pinggan, dala. Ay. Kadala. Taon ka po sa yan ka sa kalag-kalagot. Ang mga buboy ba yan ng mga tao? Kaon nila na sila sa interior. Kabalo ba yan siya na may ara pagkaon? Binabantayan lang gali sila sa mga butangan pagit ilim nun. Tangan, yung paborito yung tanduan. Tapos masiling paging nga, nakita ko siya to. Hindi. Dapat ang imong basihan, Biblia gid. Ayaw pailad sa mga experience. Among ginakuon nga, let not your experience interpret the Bible. Kay dira gin matuis ang imong doktrina, ang imong pagtuluhan. Kung wala kay doktrina, patigig ka, bisan Kristohanon ka pa. Lalo pa Kristohanon nga walay pundasyon sa pagtulunan. Hindi ka magpag-on sa imo pagka-Kristohano nga sige ka lang kadto simbahan kung walay pagtulunan. Ang importante pagtulunan gid. Halimbawa bisan sa balay ka lang prasini nga nagatuon, pagtulunan gid. Nagashare ka kamo nga mga Kristiyano pagtulunan. Hindi nga basihan permi ara sa simbahan. Pero kung ara ka sa simbahan kag nagatuon may pagtulunan, amo nang pinaka-importante nga ginasiling nga pagtulunan gid. Kaya mo na makahatag sa imo sang kapag-unan nga hindi ka matarog. Amo na siling sa The Armor of God nga stand firm. Barugi. Tindugi imo pagka-Kristohanon. Anong ibarog mo, anong
itindog mo kung wala kay pagtulunan. Amo na nga training gid permit sa sinundalo nga para sa Roman Empire sa una nga mga kasoldado nga ginambal nga the armor of God dira nga may training gina sila sa pagbarog. Kung wala kay training nga pagkristanon, tumbag ka. Wala kay pundasyon. Amo na nga kuon nga tungod kina bautisuhan ka na palaktong kadayon ka pag ipawitness, ikaw ang mawitnessan kay wala ka sang may ipamatuod. Ano imong nalungong? Bata ka pa sa pagtulunan. Amo na dapat may aragid sang pagtulunan. O pasan karon diri may nagkakanto. Ti kula ka pagtulunan ina mga nagasoroy-soroy na dira. Wala halin mabaligya ang ka. Muna ang basihan sina ang pagtulunan eh. Aba nga kung damo ka pagtulunan, sige tuon may duga na pagtulunan, sige tuon may duga na pagtulunan, nan nagahamtong ang imuhang pagkakristohanon. Remember mga mag-grow in grace and in the knowledge. Kaya ang Christian life hindi ni siya siling pa-emosyon no, hindi. Pagtulunan gid. Kaalam, kahibalo, kay pagintindi, ha? Hindi na siya hampang. Kay sige ko kat simbahan ti. Okay na, ayos na. Domingo na po kato simbahan. Miyerkules, pagtulunan. Kay kung mali ang pagtulunan sa sulod sang simbahan, ati wala kay pud samot nga bis nga gatubo ka gadaos-os ka noon gapaubos. Wala. So, ang tao mapatay, makaisa, pagkaumas na, paghukom dayon. Period. Pak! Wala na. Hukom. Wala. Kung ano man na yung nakita. Amo na nga kung ano hakon makita, alam mo, napatay daw. Tapos kung ano makita, hindi na matuod. Kaya ko na, amo nang hampang sa mga demons. Pakitaan ka niya, para siya ang tuuhan mo, tinuon mo real mo kag ang Bible isalikway mo kay duwa man nakabutang dayon ang konklusyon di na matuod kaning Hebrews 9:27 o ang imong nakita. Ako yung Bible gid akong basihan ti ano karon imong nakita hindi na matuod be tanawon ta be kay madula na ula na. Kaya kung sa Bible niya, bala nga espiritu nagsulat sini. Sa iya nga pamagi na yung mga pag-intindi. Besan mag-inano dira. Dapat sang karon ng mga painu-ino ba nga, kung may 666 ka, iya ka na ni Satanas, pa-impierno ka na. No, hindi. Wala makaagaw sa imo sa kamot sa Diyos. Bisan ikaw mismo. Bisan ano. Bisan pa si Lucifer, si Satanas. Hindi na to tatlo. Hindi na tatatlo. Damo na. Kung man mo damo, kaya nga 6. Kuling mo dito tatlo, pala. At sa kilay kami. Kay ang logic po na amo nimo. Hindi gani siya makasalbar sa iyang kagalingon nga ihaboy siya sa lake of fire. Agawon niya kas kamot sa Dios? Hindi. Waay makaagaw sa imo sa kamot sa Dios bisan ano. Walay makaagaw. Kay bisan ang leader mismo nga si Satanas, hindi gani siya makasalbal sa paghukom sa Dios sa ana. Nga ihaboy siya sa linaw nga kalayo. Ikaw kuwaon niya sa kamot sa Dios, hindi may tabo na. Amo na ako magupot ka sa pagtulunan sa papagpamatuod kit. Kay kun sila nga maagaw, ahuyang wala. Amo man ang promisa sa Dios sa Israel, sa kay Abraham. Bisan mag-inano, hindi gina maubos ang Israel. Kita nga mga Pilipino, pwede nga maubos ang aton nga lahi nga pagka-Pilipino. Bungkag tatanan, why may mabilin? Bisan ang pinakahuling patak ng wala sa may mabilin. Upon ining alimbawa ang mga Amerikano, pwede nga maubos na sila. Pero ang Israel, hindi pwede. Kay promisa na sa Dios nga magapabilin gid ang Israel tubtob sa walay
katapusan. Madula lang ang tanang nga tribo. Madula lang ang tanan nga tribo, tanan nga nasod, tanan nga rasa sang tao. Ang Israel hindi na pwede. Kay ang Diyos kid. Amo nang promisa niya mo. Kay kung madula ang Israel sa pinakahuling patak ng dugo, hindi na Diyos ang Diyos. Makalingkawas na si Satanas. Pero hindi. Amo man ang abahin nga wala sing may makaagaw sa imo nga ikaw anak na sa Diyos. Wala sang may makaagaw sa imo. Bisan ano, bisan ikaw mismo sa imong kagalingon. Dira sa kamot sang Diyos. Wala. Amo nang pamatuod. Okay. So kita nga mga anak sa Diyos, may hara kita sang espiritu, amo nang human spirit. Tapos kalag kag lawas. Ano nga nakuha nga trichotomos kita. Kay dira nagapuyo ang balaan nga espiritu sa aton tawhanon nga espiritu. Amo na nga makaintindi ka sa sang pulong sa Dios. Makabalo ka nga kung ano ang kamatuonan sa pagtulunan. Kag sa kapsayan. Sa 1 Thessalonica ko nagatanaw, unang Thessalonica 5:23. Unang Thessalonica 5:23. Tatlo mo. So ang walay tawhano nga espiritu, human spirit na, aning spirit diri. Wala ang pulong sa Dios sa ila na kabuangan. Walay pulos, di ba? Amo na sila sa Korinto. Ngamiyara kita sang una-una ni Kristo. Kay ato lang ang may silyo o kung ginpuy-an sa balang espiritu nga Kristohanon ang makaintindi sang pulong sang Dios. Sa aton pa ang tao nga wala nagtuo kay Jesus Christ nga siya Dios, nagbayad sa atong mga sala, namatay sa unod, kag nabanaw si katatlong adlaw, nagkayap sa langit kag yara sa tuong kamot sa Dios nga Amay. Ang wala sila nagtuo, hindi gid sila makaintindi sa pulong sa Dios. Pwede nga maayo sila sa debate. Maayo sila sa mga kung ano da nga mga pamagi, mga filosofiya o something o somewhat, mga academic nga pamagi. Pero sa pagkamatuod, wala gid sang pag-intindi sa kamatuoran sa pulong sa Dios. Bisan ano pa nakakuha nila nga sila yara sa kamatuoran. Kay hindi sila silyado sang balaan nga espiritu. Wala. Siyempre nagatanaw to sa mga debate ba. Pas karon, Iglesia ni Cristo, ang dating daan, Soriano, Kibuloy, mga ano pa dyan. Academic, mayara sila, pero sa kamaturan, wala. Okay. So, mabalaan ginadra. Base sa pagtulunan, kung ano man, kung paano man. So, kay ang physical death, kay ang tao naghalin sa lupa nga sa pagtuga sa kay Adan, kanang Genesis 5:5. Kay ang tanan nga ang edad ni Adan pila lang 930 years kag napatay siya. So wala na balaan kung sano nasugod ang edad ni Adan. Pero may posibilidad lang atong paghimo yan asang sala dito na tungod kay ara ng daang kini isang sala. Dito na nagsugod ang iyang edad. Ang posibilidad lang. Kaya ang Bible is silent, then let's keep silent. Bala na kung mangusisa pa kita kung dito sa langit. Saan nagsugod imong edad? Kaya ang kamatayon nga naaguma niya sa espirituano ang kamatayon nga pagkamulag sa Dios. Nga pagsulod sang sala, dito na daos-os ang iyang kinabuhi. Dito. Amo na nga ang tao may kamatayon. Alain sa aton kay magsugod magit sa pagbata. Iyaya kay pagtuga sa anak, dako na mo, bahol ron.
So 930 years. Okay, so ang walo diri, ikawalo diri amo ang ikaduha nga kamatayon. Amo ning paghukom sa mga hindi tumuluo. Ang ikaduha nga kamatayon. Ikaduha nga kamatayon. Kay kita kabahin kita sang unang pagkabanhaw mo. Ang una ging nga nabanhaw amo si Jesus Christ. Siya ang ehemplo. Hindi pwede nga may mag-una sa iya. Paras kay Lazarus, hindi pwede. So atong kay Lazarus, resuscitation to. Butsing ganon nga napatay siya, ginbanhaw siya ni Jesus Christ, tapos napatay gid sa liwat. Resuscitation. Kaya ang pagkabanhaw paras kay Jesus Christ, napatay siya, ginbanhaw siya, tapos hindi na siya mapatay tub sa walay katapusan. Amo na ang pagkabanhaw. Kag si Jesus Christ ang ginang una pirmi sa anuman nga mga pamaagi, siya gid pirmi ang una nga sublong nga sa pagrepresentar sang tao sa Dios nga Amay. Siya gid ang una. Bisan gani sa kasuguan ni Moses nga sa daang katipan nga kung may nakatuman sina, siya ang una nga pamaagi sang kaluwasan. Pero wala gid kay ano silang ni Pablo. Paano nila matuman ang kasuguan ni Moses nga halin sa Dios nga balaan na kag ang tao malaglagon? Ikaw nga makasasala, makatuman ka sang balaan o kun halangdon hindi no, balaan gid nga pamulong. Dios non nga mga pamaagi, di ka katuman. Ara ka lang permis kalaglagan. Nga nagapakita nga ang kasuguan ni Moses, nagapakita lang na o kung nagapadayag nga ang tao makasasala gid kay hindi gid sila katuman para mahimo nga matarong sa tubangan sa Dios. Wala. Amo na nga si Jesus Christ lang ang nakatuman. Kay nga man, kay si Jesus Christ wala sang dagta sang sala. Wala. Amo na nga sila ni Pablo ang kasuguan, nagapakita nga ang tao makasasala. Kay wala sang tao nga magangkon nga makasasala siya mo. Mintas nga di mo pamatudan. Amo na ang ginapamatudan sa Dios nga ang tao gid makasasala bisan ano niya. Bisan ano kasiling nga matarong siya. Makasasala gid siya. Oh, amo na ginapadayag. Nga bisan ano nyo makasasala gid mo. Hindi ka mo makasaka sa langit. Amo na nga sa daang katipan waay sang tawo nga makasaka sa langit. Ang mga nangamatay dito, wala nagsaka na sa langit kasi Jesus Christ gid ang unang nga magrepresentar sa tao kung angay ba magsaka o kung angay ba nga makasaka ang tao sa langit. Siya ang naguna. Amo na nga una gid siya sa tanan, firstborn among the brethren. Amo tong isa-isay na pun nga ano na kilid the captives of captives nga free palangit. Bisan pa sila Elijah ni Enoch kag ang mga nangamatay wala gina nagsaka sa langit. Dito na sila sa sabakan ni Abraham kung Hudiyo, pero kung Hintil dito sa paraiso. Parehas na nagyapon. Pero kita karon niya manong ko anong ginatawag nga sa paglangalangit. Pero kita karon subo nga ang sabakan ni Abraham kag ang paraiso ato na sa langit. So ang aton pagkabanuhanon langit non. Butsing ano nga ang tao karon nga mapatay nga mga Kristohanon palangit na. Pero ang tao nga hindi Kristohanon o kun hindi tumulo kay Jesus Christ o kun butsing ano nga hindi luwas pa impierno. So apil kita sa una nga mga pagkabanhaw. Miyara na may gibutang ko diri yung unang Korinto 15:20 as kay Jesus Christ na so wala problema sa ato nga mga Christians. Unang Tesalonica 4:16 kay ang pagkabanhaw kuha na siya mo yan ang grupo-grupo. First Thessalonians 4:16-17. Kay ang
Ginoo din nagapunsad gikan sa langit nga may singgit manug sang pagmando sa tingog sang puno nga manugtunda kag sa budyong sang Dios kag ang mga napatay kay Kristo nabanhaw sing una. O 17. Hiyan kita nga mga buhi nga nabilin sagmiton sing tingob upod sa ila paibabaw sa mga panganod sa pagsugata sa Ginoo sa kawaan kag niyan mangin kaupod kita sing dalayon sa Ginoo. Okay. Rapture na siya. Rapture kay ginsulat ni siya sa mga Kristohanon. Nga sa mga sa Tesalonika. Amo ning kalayan sina. Rapture. So kabahin kita sa una nga pagkabanhaw nga sa ikadua nga bahin. Kasi Jesus Christ amo ang una sang pagkabanhaw. Kag bisan man sa mga Old Testament nga mga tumuloo pero hindi Christian. Pras ning Revelation 24 bugna 20 bersikulo 4. Mga tumuloo o kung mga luwas sa Old Testament kag sa mga tumuloo nga ara sa tribulasyon. Sa 4 ka sa? Oh, 24. 20 bersikulo 4. Yan, kita ko ang mga trono o ang nagalingkod ng inyo nga gihatagan og gahom sa paghukom. Nakita ko sab ang mga kalag niadtong gipamunggutan tungod sa pagsangyaw nila sa kamatuoran nga gipadayag ni Jesus ug tungod sa pulong sa Dios. Wala sila mosimba sa mananap o sa iyang larawan. Wala sila magpapatik sa ilang agtang og kamot sa timaan sa mananap. Nabanaw sila og naghari uban kang Kristo sulod sa 1,000 ka tuig. Okay. Ang mga tatak dira makita na siya sa tribulasyon. Mga 666. Sa aton wala na karon. Bisan ano ning COVID man 19 wala na. Mga kuan na siya introduction lang na kay ang matuod nga tatak gid ara sa tribulasyon ang 666. So kita nga mga Kristohanon, rapture na, wala na kita dira. Hinundo mo nato nga ambasador kita. Puaon kita sa Dios. Diri sa ibabaw sang duta nga ambasador kita. Kay magsamok na mo sa tribulasyon. So ang mga tumuloo sa tribulasyon masilinta nga walay tatak ambot wala gid siguro sa may magpatatak da kay pero tim nakagubot lain karon nga kun amo ning tatak may ganyo ka pa pero sa tribulasyon hindi lagsanay gina dira gubot gina dira kung magapas halimbawa kun amo man ang panahon sa tribulasyon tapos amo ni COVID sulungon ka gid sa imong balay piliton gid ka kung dumalagan ka pusilon ka gubot gid siya mo perti ka nakagubot amo na ang kasamok sa tribulasyon so ining bugna para ni sa mga Israel so kabahin gyapon sila sa una nga pagkabanhaw bisan pa sa millennium pod. So, banhaw na sa tribulasyon, ang nabili na lang ang mga tumulo, amo ang sa millennium, amo po ng versikulo 5. Kaya yung kadwa nga pagkabanhaw, amo na sa Revelation chapter 20 verse 12 to 13. Pero may ginsulat, may ginbutang ko dire. Versikulo 14, ang ikadwa nga pagkabanhaw. Dire daw sa kwan, bugna 20, versikulo 14. Bugna. Ang kamatayon, ang kalibutan sang mga patay, limtagbong, kalinaw ng kalayo. Ining
makalayo. Amo ang ikaduha nga angkan. Amo ikaduha nga. Amo nang pinakadelikado. Hindi kabahin sa una nga pagkapanaw. Amo ning so diri sa matupa sa ikaduha nga kamatayon. Kagkani siya eternidad na ni. Eternal. Tub-tub sa wala nay katapusan. Ari kuya po ni dire sa 15 daw, bersikulo 15. Kuyaw. Ang bisan sino nga ang iyang ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi gintagbong sa linaw nga kalayo. Kag amo nang si Kandet. Maayo po ni tun-an ba ining libro sa kinabuhi? Kay sukwahi na sa atong ginahuna-huna nga kung magtuo ka isulat ang imo pangalan. Hindi amo na ang libro sang kinabuhi, ang tanan nga matawo sa ibabaw sa kalibutan nasulat dira. Nasulat. Kag kun ikaw nagtuo kay Jesus Christ nga sa kaluwasan, ang imo pangalan hindi na mapanas dira. Pero kung napatay ang isa ka tawo nga wala nagtuo kay Jesus Christ, ang iyang pangalan dito iriso na. Sa aton pa ang libro sang kinabuhi puno na siya sang pangalan. Puno. Wala sang tawo nga matawo sa ibabaw sa kalibutan nga wala nasulat ang iyang pangalan. Siguro ang tanan nga tao luwas siguro kay Jesus Christ kay siya ang manluluwas mo. So may posibilidad man nga ang tanan nga tao nga may dagta sang sala kay si Jesus Christ wala man dagta sang sala. Ara panang mga una-una lang na. Pero ang matuod dira nga ang tanan nga tao nga matawo sa ibabaw sa kalibutan hasta to the last man nasulat gid ang iyang pangalan. Kag hindi makita ang iyang pangalan dira kung siya wala nagtuo kay Jesus Christ kag napatay na siya, hasta napatay siya, amo na nga irison ang iyang pangalan. So kung nagtuo siya, hindi na mairis ang iyang pangalan. Pero kung wala iyang pangalan sa libro sang kinabuhi, nan ihaboy siya sa linaw nga kalayo. Sa 23 na rason kaya og nakita pa ang mga patay inila o dili inila nga nagbarog at ulangan sa trono. Gibukhad ang mga libro. O Sa- may lain pa gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Yukman ang mapatay sumala sa ilang Mga buhat, binuhatan nga nagsulat sa mga libro. libro nga sang buhat na. Kay ngano man, kay kaning hukmanan manggod ni, Great White Throne Judgment ni siya. Nga ang ilang buhat ara sa libro ang ilang binuhatan nga ara sa libro sang buhat ginapamatod-an nila sa ilang kagalingon nga ang ilang maayong buhat amo ang makaluwas sa ila berso sa buhat ni Jesus Christ sa ibabaw sa cross. Pero sa aton nga mga tumuluoya wala na ang libro sang buhat waay. Libro sa kabuhi. Libro sa kinabuhi. Andre kayo mga libro man. Mga libro. So, duwa ka libro na mo. Ang libro sang buhat, kag libro sang kinabuhi. So, ang binuhatan sang mga hindi tumuloo, ginatangdi na siya sa buhat ni Jesus Christ. Amo na, kung ano man ang mayong buhat sang hindi tumuloo, hindi gina makaluwa sa iya. Waay sang tawhanon nga pamaagi, o kung waay sang tawhanon nga maayo nga pamaagi ang makaluwas sa iyahang kalag waay ang makaluwas sa aton pinaagi lang gid sa buhat ni Jesus Christ sa iya lang gid amo na nga ang kaluwasan pagtuo lang sa kay Kristo lang hindi pinaagi sa aton maayong buhat. Kay ang mga religion manggod, tanawa lang ko na ginahimo nila. Nag-earn sila sang good works, ginatigom na ilang good works.
Halimbawa, may hara da naga-witness house to house na gina-record na nga good works niya. O kung maghatag sa mga sa foundation sa mga kwarta, tabang no? Tapos ikuha niya to nga, Ginoo, naghimo ko sa maayo, ala, ang dako kay akong gitabang dito, amo ni pagkaon, kwarta, buli kung ano pa din na. So dapat luwason mo ko. Kay maayo ang iyang buhat. Hindi bunga gihapon na siya sang old nature, bisan ano kakaayo. Kabahing gihapon na siya sang old sin nature. So itangdi na siya, i-compare na siya pinaagi sa buhat ni Jesus Christ. Karon sino nga buhat ang nadawat lang sa Dios nga Amay? Ang buhat lang ni Jesus Christ. Sa iya nga amo na nga sa iya lang nga pamaagi ang kaluwasan nga sa pagtuo lang. Pas ko na ginaehemplo ni Pablo sa slave market of sin. No. Nga ang Bible ari pa ni sa panahon sang mga ano tawag ni, sa mga ulipon. Nga ina nga ulipon makasasala ara siya sa ulipon sang pagka makasasala. Wala gina siya sa may mo. So si Jesus Christ nagbayad na sa iya nga sala. Karon kundi siya magtuo sa sina nga pamaagi nga sa kay Jesus Christ nga ginbayran ni Jesus Christ na iya mga sala. Hindi gid siya kahalin dira sa pagkaulipon. Pero kung magtuo siya, halin gid siya dira. Lingkawas ka na dira, ginabayran ka na ikaw. Di ka magtuo? Ati, wala ka, dira ka permis sa pagkaulipon. Amo nang hindi luwas ang hindi magtuo kay Jesus Christ. Ang magtuo siya, luwas. Kay nga aman, kay ginbayran na ni Jesus Christ ang ilang mga sala. O kung ang aton mga sala, tuuhin na. So, hindi ni siya ang pagtubos nga sa punsyap, hindi. Ang pagtubos diri amo ang pagkaulipon sa sala. Amo nang tubos siya. Amo nang ihemplo dira. Context ba? Context. Oh, ginggawad. Halimbawa, amo ning stage. Mga ulipon ginapamutang na dira mo. Oh, sino gusto magbakal sining ulipon? Oh, sino gusto? Kay kamo hindi kamo ulipon. Pero si Jesus Christ nagbayran niya na tanan. Hindi siya magtuo, hindi sa kalendera. Pero kung magtuo siya, halin ka dra kay nagtuo man ka. Hilway ka na sa sala. Oh, hindi luwas ka sa pagkaulipon sa sala. Wala na isang gahong. Amo na. Panag-iya na siya sa Diyos nga hindi na siya dira panag-iya sa pagkaulipon sang sala. Si Jesus Christ lang ang pamaagi sang kaluwasan. Amo na nga ang tawhanon nga pamaagi nga sa diin nga nagatigom siya sang mga maayong buhat para sa iyang kaluwasan, hindi gina makaluwas sa iyang kaugalingon. Amo na nga may libro sang buhat. Record na dito, wala na ipaltos. Detalyado na. Among gihimo mo, nagtabang ka dito. Amo ni nag-witness ka kuno. Hala. Amo ni damo ka lagi mo nakabig. Tiyang pamangkot makaluwas na sa imo. Hindi. Walay tawhanon nga buhat nga makaluwas sa iyang kaugalingon. Ang buhat nga makaluwas, ang buhat ni Jesus Christ lang. Amo na nga magtuo lang. Simple lang. Kay ang merit o kung ang katakos dito gid sa kay Jesus Christ. Sa iya na tanan ang katakos, wala kita sa may kasaran. Hindi ka tuo lang. Grasya mo. Hindi siya disgrasya, kundi grasya. Dawat ka lang, libre. Ginuwas mo ikaw, di ka kaluwas ko lingan. Luwas ako lingan mo, kaluwasan mo kami. Para magtuo daw siya. Yung isa, tugit. Luwas siya. Oo kaya nagtuo siya. Kasi Kristo ito, karong na daan, may ito sa akong paraiso.
Kay butsingan doon sito nga Ginoo. Amo ta hambalya Hesus ba to kung Ginoo? Ginoo, hinumdum ako kung dito ka na sa paraiso. Butsing nagapadayag to nga siya nagtuo nga si Jesus Christ paparaiso gina siya. Kay hintil siya mo. Butsing ano nga kung Hudiyo siya, magasiling siya nga Ginoo, hinumdum ako kung dito ka na sa sabakan ni Abraham. Kung Hudiyo siya, Judea, Israelite. Pero kay paraiso, so hintil siya. Nagapadayag to nga siya nagtuo. Wala siya sang buhat, kriminal sa daan mo. Te, amo na nga wala isang buhat nga makaluwas gid sa iyang kaugalingon. Wala. Sa tawhan nga pamagi, huway gid. So, amo to ang si Kandet, amo nang pinakakuyaw. Kag sa mga tumuloo, ining ikasyam nga sin unto death, sala sa kamatayon. Amo ning mga tumuloo nga kabala na gid. Kanang sige lang himo sala, sige himo sala nang daw wala na nagapatuyang na lang sa pagpasala. Wala nagapanumbalik nga sa paggamit sang 1 John 1:9 nga Ginoo amo ning sala gihimo ko, nagbutig ko, nangawat ko. So, wala lang, pasapayan na lang. Abi mong dugay sina, kabala na. Reversionistic. Hindi na madutlan sa pulong sa Diyos. Bisan ano man ang kakuhit, kubala na ba? Hindi na madala. Amo ning sentensya sa iya nga sa kinatawag nga divine discipline ang pinakaulahi, pinaka-ultimatum, sala sa kamatayon. Hindi na madala na 10. Ikabala na. Pero kung kuan pa lang karnal, ang dala-dala pa na kay gabatyag pa na. Siyempre, ang Diyos lang nakabalo. Kung sano ang ina nga tumuluo magkabalan, kag kung sano nga karnal pa lang siya. Gapanong balik pa na. Amo na nga may pangusisa permi sa kaugalingon sa aton. Pero hindi ka na pungsong sila sa pagtuo ba yun isin sa pamilya. hindi. Lison na, pigado na. Kaya ginakuha ko sa gahong wala ito na mo ang paintindi Kag ang ilang responsibilidad, ginakuha mo ilang responsibilidad nga angay lang gid sa ila. Sila gid dapat ang magtuo. Amo na nga ang kaluwasan bisan sa Kristo nga kinabuhi, ija na. Yan na, kung bilin ang isa, bilin. Pero kung magsabay, sabay mo duwa. Ija na. Ang ginatawag nga responsibilidad. Pero ining sin unto death, kabala na gini siya. Hindi na madala. Patay ni kabalan, bakubalo na. Hindi na madala sa pulong sa Diyos. Diyan, ano mo pa na. Ang Diyos lang nakabalo. Sa aton pa may aras ang 3 kabahin nga sa diin nga ang tumuloo mapatay, mapalangit. Dying grace. Amo nang kay Pablo. Pati sa kamatayon ang hamtong nga Kristohanon, grasya gyapon na. Dying grace. For me to live is Christ, and to die amo ang kadaugan is gain. Dying grace. Diyos na nag-determine sina. Ang ikadua amo ang sin unto death, patay gyapon, patyong gid sa Dios, ini nga Kristohanon kay kabala na, no, na hindi na madutlan sa pulong sa Dios. Kag ang ikatatlo amo ang rapture. Isa gali ka kakuan ba ka pangusisa para karon sa pabangkot ba, sino ang nagatuis ang kamaturan? Be, sino ang nanggaguba sang kamaturan? Kita nga tumuloo. Kita ang nagaguba. Kaya nga aman. Kaya ang hindi tumuloo, wala na sila'y kamaturan. Wala. Ikaw nga tumuloo, tani, nga may kamaturan, nga sa pagpadayon sinaunta sa pagupot, nga sa pagtubo. Pero kung bumaliktad ka, ikaw ang nagatuis sang kamaturan. Kaya may kamaturan ka mo. Hindi pwede mabali sang isa ka tao ang isa kabutang kung wala sa iya.
Halimbawa, ang hindi tumuluo kay wala say kamaturan, hindi gid sa kaintindi, wala gid sa bungog yang kamaturan, wala gid sa kamaturan. Amon ang hindi niya matuis ang kamaturan kay waay sa sang kamaturan. Wala say pagtulunan sang kamaturan. Pero ikaw nga tumulo, bantay ka. Kay ikaw ang magatuis lang sang kamaturan. Pagkablawan tika sa mga tao nga wala sa kamatuoran. Ano? Pagkablawan tika sa mga tao nga wala sa kamatuoran. Oo eh. Masiling-siling, alas kamaturan, kuhan man lagi. Oh, so, pares, mas labaw pa gani sa sakon mo. Wala naman magkablaw sa inyo. Kung siling nga, kung ako magtagay, isa lang kalapad, pero duwagi daw. Mas labaw. Ang tigtuis ang kamaturan, ang mga tumulo. Kay tungod siya lang ang may kamaturan. Pero amo na sa langit, tanan parehas na gid ngara sa iyang pagkahamtong kundi siya nga level. Amo na akong pagintindi. Kay wala nay kasubo sa langit mo. Wala. Tubtob sa walay katapusan. So sa 1 John 5:16, unang 1, 5:16. Daw. Kasi ano, okay. 5:16, unang 1. Bebe, kung may kabalanda nga pulong, be. Kaya nga nakakita sa iyang isip ka totoo. Wag totoo, ha? Oh. Nga nakasala, apan sala nga dili mo sangkot sa kamatayon. Oh. Kaya nangalan magampo. Siya sa Diyos. Katagan sa Diyos o ginabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang natong makahimog sala nga dili ikamatay. Physical na. Apan Disiplina. may sala nga masangkot ngayon sa kamatayon o dili na kinahanglan nga mag-ampo pa kamo alang ni. Hindi na madala. Hindi na. Kabalan na. Gapakahuya lang na di si babaw sa kalibutan. Gapasaway lang na. Gapakahuya lang na siya sa Diyos. Anak sa Diyos mo. Hindi na pwede ampuan. Pero kung reversionistic ang tawag dira. Pero kung karnal pa lang, pwede pa na ampuan. Kay makapanumbalik pa na siya sa pakikampitan sa balang espiritu. Makabalik pa na siya nga yara sa in the sphere of God, the Holy Spirit, o kung makabalik pa na siya nga in fellowship to God, the Holy Spirit. Pero kung pagkikabalan, wala na. Masili nga tani, hindi pa siya kabalan ba? Tani, karnal pa lang. Ay, hindi basta-basta ang pulong sa Diyos nga siling nga, sinulatan na, kaganahan mong ating karon di. Ay, hindi. Eternidad na. Ang delikado lang kung pa hindi. So prayer ni daso sa Hebrew 6 Disiplina? 5. Dili gayon makahimo pag inusul pag-usab katong namiya. Katong namiya kay kiniadto diha sila sa hayag sa Dios. Nakatilaw sila sa gasa sa langit o naka-gambit sa Espiritu Santo. Hibalo sila nga maayo ang tulong sa Dios o nakatagamtam sila sa gahom sa umaabot na katigan apan namiya gihapon sila di na mahimo ang pagkabalik kanila sa paghinulsol kay gilansan nila pag-usab ang anak sa Dios. Ay, kuha na. Sa eternal security na. Kare? Oo. Ang bot singanon sina amo nay. Ana Hebrews. Hebrew 6. Ari bot singanon sina. Sa panahon sang Israel, ari na lang Intel. Israel. Di na may pamiyaan kay di sa ano 5. Pero lain na. Oo, Sa kaluwasan na. Ito ang pinulso nga namiya sila.
So amo ning Kristohanon mga Christians, no. Tribulation amo ning millennium. So amo ning rapture. Ang ginahimo nila sa pagkakristohanon, kundi human na si Jesus Christ nagbayad sa atong mga sala, no? Sa tong 3080, human na. Now, ina siya nga ng Hebrews chapter 6. Karong kay nagtuo na sila kay Jesus Christ. Nagtuo na by faith lang in Christ, no? Pagkatapos, dire ilang mga rituals sa Israel nga time. So, ga-burnt offering sila nga sa pagpadayag sina may sungay pa na daw. Sa pagpadayag nga sa kay Jesus Christ sa paglansang sa ibabaw sa cross. Aryo. So, nagkahiwat sila. May mga aso na da. Diyos na aso. Karon ka ng Hebrew 6. Abi man nung gihimo nila da nga mga Kristohanon. Naghimo sila liwat sang ritual. Kristohanon. Naghimo sila siniliwat to. Dire. So nagahalad-halad na pud sila. Sa kana gali sa sumpay gali sa human sa rapture, sumpay sa human sa rapture. Hindi ari oh. Amo ni ang Acts chapter 2. Dire. Amo ning Pentecost. So ining paghalad-halad nila sa daan nga katipan, nagapadagway na sa umalabot nga si Jesus Christ nga magbayad sa atong mga sala sa cross. Are, tanawod. Karon, hindi sila mga Kristohanon nga siyempre wala nagkuan na kanang nagbalik sila sa pagtuluan sa daang katipan. Ang ginhimo nila dira sa Hebrews chapter 6 nga diri sa panahon sang pagkakristohano naghiwat sila liwat sa mga halad-halad. Ano karumbot singa nun? Ipalansan nyo liwat si Jesus Christ? Hindi na matabo na. Kay ang paghalad diri sa daang katipan nagapadayag sa paglansang kay Jesus Christ. Kag nahitabo na sang 30 AD nga si Jesus Christ ginlansang sa cross. Karon ginliwat nila na siya nga mga pamaagi nga naghalad-halad sila. Ano bot singa nun? Ipalansang nyo liwat si Jesus Christ? Hindi na matabo. Hindi na. Para sa ilang kaluwasan? Hindi na. Amo na nga nakatilaw na kamo. May pulong na nga nakatilaw. Nakatilaw na kamo sang kaluwasan nga sa pagtuo kay ari na sila dire. Karon himuon nyo na. Nga para magtilaw na pon mo liwat. Magtinaw sila sa gasa sa langit o makapag-ambit sa Espiritu Santo. Oh. Balo sila nga maayo ang pulong sa Dios. Butsi nga nun nga silyado na sila. Gipuy-an na sa balang nga espiritu. Nakatigamtam sila sa gahom o sa umaabot nga katuigan. Apan namiya gyapon sila. Namiya gyapon sila. Dupas lang ko diri o nagtuon. Pagtuon. Halimbawa, sige ko balik. Pagbalik namon diri, adi na mo magtuon. Namiya. O ano karon naghiwat kamo sang ritual. O halad-halad naman mo dira. Nga nagapadayag nga ilansang na po si Jesus Christ liwat sa ibabaw sa cross. Nga ano panumdum mo kung magtuon ka karon halimbawa ni o kung sino nga magtuon magpadayong gipirmi dayon. No, hindi, may mga nagakarnal na. May nagakabala na. Malay ko kung ma-impluwensyahan ka mo sa iban. Basta ako niya sige lang ko tudlo. Nga pagtatap. Ano na ginagawa ko? Kinambal ko nga, hindi ginagawa ng pensyon kaya ang silyo sa Bulacan Espiritu. Amo na ako mo. O basta nagahupot ka eh. Amo na ako nahuktan gid kasi yado ko sa Bulacan Espiritu. Amo na nga siya, siya mo function kung maguna-una ako sa mali. Kaya nagibalaw ko, bisan sa ning Roma 8, 26 nga, kung di manuya kita, ang Espiritu Santo magdubunin sa aton. Hindi kita kabalo kung ano ang dapat ito nga mo yun. Gani ang Espiritu Santo, amo na ito nga sa Diyos. Sebab gayong hindi mabitlang. Kaya nga ako paglaon dito sa Espiritu Santo. Tungkol kasi liado ako, dito ko salig sa iyang kanan. Now, kung naghupot ka nga ginabarugan mo na siya, bisan anong kabirada sa imo may magkatudrim, mga pila ka minuto pa, ana nagpanaggang gi ka sa imong ginatuuhan.
Kay ang sagang dira, ang taming dira pagtuo mo. Hmm. Ang imong ginatuuhan, amo na imong panagang. Pero kung mahuya nga ang imong ginatuuhan, hindi nagapamatuod siyang eksakto, atong bagi ka, dito ka eh. Ngayon siya nila bulo sa higang ko din 13 na 5 na usisaan nyo ito galingon kung wala may pagtuo ka mo. Hindi ka ni buloan nyo si Kristo yara sa inyo. Luwas lang kon hindi ka mo matuod na tumulo. Nga sige na lang, tuon na lang ko. Mga nga pag sa galingon, ikaw mismo sa mga galingon mo. Klaro kung ha. wala may pagtuo ka, klaro ha. Klaro. Hindi ka magtuo ng mga duha. Tungod kay kumbaga pa, tungod kay Dagasimba, naluwas ka tungod kay Dagasimba. Ay di klaro ang imong pagtuo, ang imong ginatuan. Nag-aangas sa gabang bugas. O dira ka na? Hindi ko ako nila. Oo. Klaro Basi pagabot sa tion. Kaya kuya, sa akong bisis manang na atong awang nangkon sa pagtuo na itong Kristo. Ipatikan na yun kita sa wala ang Espiritu. Ano ang wala ang Espiritu? Napagsun sila. May tutulungan ka. Kaya wala ang Espiritu, amo na magpahayag pa yung chindisin. Matuon na matuon na. Tama gid. Amo. Amo na sila ni Pablo nga ang pulong sa Dios sa mga walay balaang espiritu kabuangan na. Pero sa mga anak sa Dios gahom na. Gahom ka alam sa Diyos. Amo na nga may ara ka sang una-una ni Kristo. Gahom na. Ano wala nang Bible man gabasa ka. Pwede mo na basahon Genesis to Revelation. Kung kadali ka, himoa isa ka adlaw. Tapos na ba? So, kaya ka alam sa Diyos. Ako ginagawa tayo nila sisa. Ang nagling sa Diyos. Palabiya ako tulungan sa plata kung sa balawan. Kaya waising katandi sa akong. Ano? Waising katandi sa Diyos. Wala nga matanan. Mawala. Pero ang kaalam nila sa Diyos, hindi ginawa na. Kaya kaalam nga ginhapan sa Diyos. Isa sa Korinto. Basta na. Una nila o si Pablo nga kung sinuda sa inyo ang nila mo. No? At hindi, magdibatihay kita. Amo na nga ang pulong sa Diyos dapat intindihon. May pag-intindi. Hindi nga basahon mo lang na tapos pato-pato, intindiha. Kung wala isa pag-intindi, wala kay kamaturan. Ba, kuyaw kayo gay na kay Dr. Jim. Kay ang imong pagtuo mas labaw pa sa bulawan kag sa plata. Gisurbi niya kung pila ang bilis ang plata. Tapos gisurbi niya kung pila ang bilis ang gold. Kung ang gold nagabili linibo, sobra pa dira ang imong pagtuo. Nga subo nga imong ginatuuhan. Sobra pa dira kay eternidad na mo. Why si katandi mo? Ang diya siya mismo nagambal nga why si katandi sa akon. Ay siya Okay. rin hotbag. Kay kuon nga Ay siya ang kaalam. subo nga ini mga butang sa duta mawala nimo. Mawala. Amo nang importante kay ang pagtulunan. Basta karon ang Bible naton lahi nga bersyon. Lain dira sa piyak nga pagbadbad, lain man sa piyak nga pagbadbad, lain na. Okay, so Ang importante ka maturan. So 10 na niya palabiha akong putulunan kaysa plata o ang kaygulo kaysa labing maayong bulawan. Hebro no? Sa sunod Proverbs. Proverbs. 8. Kaya mo na gyapon sa Hebro. Una ako ang kaalam, mas maayo kaysa mga alahas. Walay bisan unsa nga imo panganduyon nga ikatandi sa akong kabililhon ug kaanindot. Kuan kayo ba ang importansya sang kaalam, sang kahibalo, sang pag-intindi. Ang importansya niya, iya. Bahala na nga wala kay manggad. Basta may ara ka lang sang kaalam dira sa Dios. Verse 14 ha. May panganuuna ako ug may hustong kaalam. May panabot ako ug kalig-on. Amo nang makahatag sa imo sang kapsayan. Sige. So sa sunod magatong kita sang armor of God. Tanaw na ako na the armor of God. So ari pa na yung mga itabo sa ginatawag nga sin unto death. Okay. Sige, sa aton nga pag sira sini magampo ta. Let's pray. Sa imo lang amay, salamat Ginoo sa presensya matag isa kag labos ta gid sa teaching ministry kag pamatud sa bulang espiritu sa mga pagtulunan sa pag-enlighten sa amon.
kag sumo Manginoon sa pag-intindi nga sa among bayan giving us spiritual IQ kag spiritual understanding. Salamat gid sa imong grasya nga sa pagtuon Ginoo nga dapat maghahalong kami sa among pagkakristohanon, magatubo kami sa pagtuon sa imong mga pulong nga may ara kami maaplikar sa among kinabuhi nga mahatag Ginoo sang kahapsayan sa among Kristo nga pagkinabuhi. Sa imong ginapasalamatan tanan sa imong grasya lang gikas for time kay sa mga pagtuon. Sa imong ginangnok na ginapasalamatan pinagos ka lang Jesus Christ. Amen. Okay.